babalik uli natin yung babalik uli natin yung usapin ng flood control scandal hearing na bakit ang pinagkakaabalahan ng Kongreso bilang prosecution, ng Senado bilang impeachment trial, at ng national government mismo, ng Malacanang, bakit mas inuuna nila yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, samantalang mas mabigat na issue, usapin at pangangailangan itong problema sa flood control. Totoo yan, Marlon, no? Tapos ang hiling sa atin ng isang Senator Erwin Tulfo, mag-move on na sa flood control issues. Dahil ang kanyang sinasabi, hindi lang naman daw flood control ang issue ng bansa at marami pang iba. No? At kasama nga nun, kabi-kabilang kaso rin ang kanyang isinampa against the Marines dahil sa cyber libel. At kasi dinadawit nga ang kanyang pangalan sa flood control at nagbitiw ito ng salita na kapag napatunayan na siya ay involved sa flood control, siya ay magre-resign. Maaaring hindi ka nga involved sa flood control, pero may mga ibang issues. Tama ka naman sa mga ibang issues. Di ba? Tama naman siya sa mga ibang issues. Pero, hindi naman tama na sabihin mo sa sambayan ng Pilipinong mag-move on na. Lalo't nakakakita tayo ng galahar na klase ng pagbuhos o pagbugso ng mga bahang yan. Marlo, nabanggit mo yung nabanggit natin yung flood control, no? Siyempre, ang isa sa mga personalidad na naging miyembro ng ICI, remember? Guys, remember ICI? Nag-exist po ang ICI. Hindi lang ho natin masyadong naramdaman dahil masyado nilang pinulitika ito. Ang isang naging personalidad na miyembro dyan ay si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Marlon, ang Baguio ngayon ay nakakaranas din ng ito ang Baguio mo. Baguio yan, Marlon. Imagine that. Okay, it's quite a long video, hindi na natin tatapusin. But the thing here is baha. But where did we see Mayor Magalong na nag-imbestiga? Sa Baguio ba? Hindi. Nakita natin siya saan? Sa Davao. At kapag-pansin, biglang pananahimik din ng isang Mayor Benji Magalong. Nung unang sigwada, sa issue ng flood control, talagang ultimo siya. May mga pre-present pa na dokumento at detalye nung anomalya, di ba? Pero after nga nun, nung nag-ICI, nagbitiw o tinanggal, wala na tayong narinig tungkol sa kanya. At hindi maiwasan na magtanong yung mga kababayan natin. Pati ba ikaw, Mayor Benji Magalong? Bayad na rin? Pati ikaw ba, Mayor Benji Magalong? Tumanggap na rin ng maleta dahil tahimik ka at sinasampal ka ng katotohanan na ultimo sa lungsod mo, sa Baguio, ay malala ang baha dahil palpak ang flood control projects. Maulan na umaga sa ating lahat, no? Masarap yung pakiramdam, Marlon, nung kapreskuhan nung panahon, no? Lalo ngayon sa Maynila, hindi pa natin talaga na-experience yung buhos ng ulan, di ba? Tapos I don't know sa lugar mo, Marlon, umuulan ba ngayon? Umaambon. Pero speaking of masarap, no? Totoo, Pam, masarap yung pakiramdam na nagpatay ka ng aircon. Ay, salamat. Kasi baka sakaling bumaba yung bill mo sa Meralco, di ba? Yung wala kang pinoproblemang bill na, nako, kakarga na naman to sa next month bill ko, no? Masarap yung ganun pakiramdam. Pero, Marlon, sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng iba nating kababayan, hindi natin alam kung tayo magpapasalamat na naka-off ang aircon natin. Siyempre, hindi lahat, Marlon, alam ang aircon o may aircon or can even afford, no, na mag-aircon. Yung iba, ang aircon lang na nararamdaman, natatamasa yung mga aircon sa malls, di ba? Yung papasok sa mga restaurant na Jollibee, yung ganun lang. So, ang hirap mag-complain sa mga panahon na to, knowing na, alam mo yun, may mas mahirap ang nararanasan sa inirereklamo natin sa buhay. Ano ang ibig natin sabihin, Marlon? Itong sitwasyon na to, no? Bago tayo nag-start kanina, sabi ko, wala akong kibo, di ba? Kasi pine-prepare ko to. I just want to share this to everyone, no? Ito ay sa Barangay Aratok, Maguindanao del Norte. Kuha ito ng July 10, Marlon, which is yesterday lang to.
Normal pa ba na ganyan ang baha? Alam mo Marlon, sabihin ko sa'yo nung pinapanood ko to, sabi ko ganyan, yung huli kong materialis na natatandaan na nakitang ganyan, agos ng lahar. Tama. Di ba yung agos ng lahar nung pagputok ng pinatubo? Ganyan yung yung agos ng lahar. Pero ngayon, yung ganyang klase ng eksena, yung lakas ng current na yan, baha na siya ngayon. Baha na siya ngayon. Gamitin ko yung salita mong, yung tanong mo kanina, normal pa ba? No? Maaaring hindi normal yung ganyang kalaking agos ng tubig baha. Dahil syempre, epekto ng global warming, climate change. Ang hindi normal, yung wala tayong nararamdaman sa national government para maibsan yung mga ganitong klase ng problema. Higit lalo, sandamakmak na mali-malitang pera ang nakikita natin na mula mismo sa flood control projects o iba pang infrastructure projects. Ang tinutukoy ko, babalik uli natin yung usapin ng flood control scandal hearing na bakit ang pinagkakaabalahan ng Kongreso bilang prosecution, ng Senado bilang impeachment trial, at ng national government mismo, ng Malacanang, bakit mas inuuna nila yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte samantalang mas mabigat na issue, usapin at pangangailangan itong problema sa flood control. Totoo yan, Marlon, no? Tapos ang hiling sa atin ng isang Senator Erwin Tulfo, mag-move on na sa flood control issues. Dahil ang kanyang sinasabi, hindi lang naman daw flood control ang issue ng bansa at marami pang iba. No? At kasama nga nun, kabi-kabilang kaso rin ang kanyang isinampa against the Marines dahil sa cyber libel. At kasi dinadawit nga ang kanyang pangalan sa flood control at nagbitiw ito ng salita na kapag napatunayan na siya ay involved sa flood control, siya ay magre-resign. Maaaring hindi ka nga involved sa flood control, pero may mga ibang issues. Tama ka naman sa mga ibang issues. Di ba? Tama naman siya sa mga ibang issues. Pero, hindi naman tama na sabihin mo sa sambayan ng Pilipinong mag-move on na. Lalo't nakakakita tayo ng galahar na klase ng pagbuhos o pagbugso ng mga bahang yan. Marlon, nabanggit mo yung flood control, nabanggit natin yung flood control, no? Siyempre, ang isa sa mga personalidad na naging miyembro ng ICI, remember? Guys, remember ICI? Nag-exist po ang ICI. Hindi lang ho natin masyadong naramdaman dahil masyado nilang pinulitika ito. Ang isang naging personalidad na miyembro dyan ay si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Marlon, ang Baguio ngayon ay nakakaranas din ng ito ang Baguio mo. Baguio yan, Marlon. Imagine that. Okay, it's quite a long video, hindi na natin tatapusin. But the thing here is baha. But where did we see Mayor Magalong na nag-imbestiga? Sa Baguio ba? Hindi. Nakita natin siya saan? Sa Davao. Naalala mo yun, Marlon? Naalala mo saan nag-imbestiga yung mga loko-lokong yan? Tama. Hindi At ba kapansin yung biglang pananahimik din ng isang Mayor Benji Magalong. Nung unang sigwada sa issue ng flood control, talagang ultimo siya eh. May mga pre-present pa na dokumento at detalye nung anomalya, di ba? Pero after nga nun, nung nag-ICI, nagbitiw o tinanggal, wala na tayong narinig tungkol sa kanya. At hindi maiwasan na magtanong yung mga kababayan natin, pati ba ikaw, Mayor Benji Magalong, bayad na rin? Pati ikaw ba, Mayor Benji Magalong, tumanggap na rin ng maleta dahil tahimik ka at sinasampal ka ng katotohanan na ultimo sa lungsod mo, sa Baguio, ay malala ang baha dahil palpak ang flood control projects. Yes. Dito sa susunod na materyales na ating ipa-flash, si Miss Susan pa din, isa siya sa pinakauna. Ma'am Susan, di po ba kayo po ay taga Davao? Tama po ba? Paki-confirm po. And if you're from Davao, baka po dito sa next na material, matulungan niyo po kami mag-interpret ng kanya pong sinasabi dahil wala si Kuyang Ibi today, kung ano po ang kanyang sinasabi. Although nabasa ko na Marlon sa caption na itong isang materialis na ipapakita natin, yung dasal ng mama, ang sabi niya, Lord, sobra-sobra na. It's too much, Lord. Yun yung sabi sa caption. Pakitulungan po kami sa mga kaibigan nating bisdak dito sa ating comment section. No? Let's see our next material. Lord, grabe Lord, tabang in town. Grabe ang diri sa mga sa Sitio Kapisulon. Grabe ang baha na ay nagwahawi sa bukid. Wala may kamaluan niya sa mipaingon ani. Going taon niya. Abot
unsa wa nami kabalog. Asa mi mudagan ani ang among mga silingan diri wala gyud ko kabalog unsa ni tabo sila. Relax lang mo. Relax lang mo. Lord, sa ikaw na taong mga sa mga kasan ng Panginoon. Wala ko kamalog sa tabo sa mga silingan diri. Lord, ikaw na yung taong bahala sa mo. Kami kabalog, grabe ka dako sa baha. Mga buhawi na gyud di normal. Buton sa na itabo sa mga silingan ni turon. Sorry, hindi po ito sa Davao City. Ang na-recognize ko lang po kasi si Ma'am Susan na taga Davao, baka po matulungan kami mag-interpret. But we will read your interpretation later, no? Ito po ay sa Sitio Capisolon, Davao Occidental, Friday night. Ang sabi Marlon, no? Ang sabi sa interpretation, sabi ni Lionheart, ang una niyang sinigaw was that, Lord, please help. Diba? Wait lang, ibaba natin siya. Ang sabi, Lord, please help. And then another here, help Lord, please, sobra-sobra ang baha. Tapos, yes, hindi po sa Davao City yan, Davao Occidental po yan. Humingi lang po kami ng tulong sa na-recognize namin taga Davao City for the translation, but then a lot of you interpreted or translated. But and thank you po, no? And ang sabi dito, Marlon, another, grabe ang baha dito. Yun yung interpretation, sabi ni Lionheart. Tapos ang another one, may sinabi siyang linya, sabi ni Carl Cristiane, we don't know where to go. Yon. And then, ito, another one, di na namin alam ano ang gagawin. And then here's another one, di na namin alam saan kami pupunta, Lord. Kung kapitbahay namin, di namin alam ano nangyari sa kanila. And then, where to run? We don't know our neighbors where they went. Tapos, and ito yung kagandahan, mag-relax lang kayo. Ang sabi, di ba, yung namumuno na siyang nag-video, nagsiselfie, no? Yung alam na yung takot pero kailangan niya mag-step up as that man na nag-lead sa kanila, no? Padre de pamilya siguro, Pam. Baka, Kasi boses ng bata o boses ng babae na pinapakalma niya yung mga kapamilya niya, di ba? Nakakadurog ng puso, Pam. Unang-una, bago pa dumating itong pananalanta ng Bagyong Inday, kune-question na natin, anong preparasyon at asa ng Bongbong Marcos para paghandaan yung ganitong klaseng sitwasyon. Pangalawa, sige, sorry Marlon, sorry ha, basahin lang natin yung iba pa. Hindi po ito Davao City, again, this is sa Sitio Capisolon, Davao Occidental, last Friday night, yesterday po. And then sabi nila ni Zayreen, hindi na daw nila alam kung saan sila pupunta at hindi nila alam kung nasaan ang ibang mga kapitbahay nila. Itulong daw. So Marlon, nandyan yung nandyan yung, hindi lang siya concerned sa silang pamilya, di ba? Yung concern din nila is yung nasa kapaligiran nila, no, nasa na yung mga kapitbahay. Kasi pagka ganyan may sa ganyang kalaking insidente ng krimen, o kahit ordinaryong krimen, lalo kung malapit ka sa kapitbahay mo, wala kang ibang malalapitan, wala kang ibang hahanapin para lapitan, kundi kapitbahay mo. And kung nag-aalala siya sa kalagayan nila ng kanilang pamilya, kasabihin na rin yun, kung gusto man nila lumapit sa kapitbahay, nag-aalala na rin sila. Nasa na rin kaya yung kapitbahay nila. Tapos yung takot na kung may nangyari sa kapitbahay nila at nangyari yun, hindi malayong mangyari rin yun sa kanila. At yun yung mga nararamdaman ni Kuya. No? Nakakalungkot na isang padre de pamilya na aminado. Na pati siya helpless. Pati siya helpless, Pam. Kasi nga wala nga tayo nararamdaman tulong sa national government. Walang preparasyon at iba ang focus, kundi ang focus lang nila ay impeachment lang kay Vice President Sara Duterte. Tapos meron tayong senador na maliban sa nagsalita ng Bendalo na ang tunay na pakilala sa sambayan ng Pilipino nung nangangampanya at nangingi ng boto ay kakampi ng inaapi. Eto, siya pa ang may nagsasabi na mag-move on tayo sa flood control. Paano po kayo makakapag-move on kung may mga kababayan tayong ganyan? Yeah, totoo yan, Marlon. Although ang nasambit mong salita yung sa kapitbahay, kapag may nangyaring krimen, isa lang yan, Marlon, krimen, tapos sakuna, yung sakunang ganyan. Marlon, yung nga mawalan ka lang ng sibuyas, ng asin, ng ang kakatukin mo kapitbahay mo, parang, Mare, pahiram naman saglit ng dyan, ng Knorr cubes, ng sibuyas, ng kamatis, mamaya pa ang punta ko sa palengke, ibabalik ko. Diba? Kapitbahay. And we will look into the bigger picture of kapitbahay. Pagdating naman sa international relations din na meron na binubuo ang administrasyon ni Marcos sa mga kapitbahay natin sa Asia. Ganon din, di ba? Kung hindi mo masimulan dito sa maliit mong komunidad, paano mo ngayon may extend sa mas malawakang sitwasyon?
Speaking of international relations ang sinasabi mo, Pam, nasaan uli yung EDCA sa panahong ganito? Mm-mm. Hindi Actually, ba, mm, hindi ba ang lagi niyong sinasabi para lang maibsan yung takot ng sambayan ng Pilipino na dahil sa EDCA madadamay tayo pag nagkaroon ng gera sa pagitan ng China at Amerika? Ang EDCA makakatulong sa oras ng ganitong klaseng sakuna? Ilang sakuna na ho ang nagdaan sa nakalipas na 4 na taon? May nakita ba tayo na tulong ang EDCA? May nakita ba tayo na talagang rumeresponde sila at sumasaklolo? wala. Wala tayong ever since naging nakitang eksena, kahit nga Marlon, yung mga kasundaluhan natin Pasintabi po kami po ay naniniwala sa gusto ninyong mangyari sa ating bansa. Pero para mas maniwala ho kami at mawala ang aming pagdududa na kayo ay para lamang sa taong nakaupo. Hindi po dapat ganun. Kayo po ay, ang inyo pong mandato is to serve and protect. Hindi po yung nakaupo, kundi yung pong bansa. Ang dapat na loyalty po ninyo ay hindi doon sa nakaluklok. Yung bansa na kayo rin po ay kabilang. Kahit sila Marlon, hindi naman natin sila nakikita sa mga ganyang sitwasyon Di ba? Ito tayo, Nakakaalam ng mga ordinaryong tao, Pam, napapanood natin to. Naniniwala ako marami ring mga military officers, police officers, Supreme Court magistrates ang nakakapanood din ng ganitong klaseng sitwasyon. Tayo, no, mga kababayan natin, kahit papano may mga kahit malayong kamag-anak, may mga kamag-anak din tayo na sundalo, police, hukom, justices, abogado, o kung may mga kilala pa tayong kakamag-anak na di ba? Pa-share lang po natin ito. I-share lang po natin ito sa kanila. Dahil baka hindi pa nakakarating, pero napaka-imposible. Sa Supreme Court, no, justices, Madam, Boss, Manager, Amo, ano pa ba inaantay nyo? Ilang taon na ho natutulog dyan yung issue nung pinaka-corrupt at pinaka-maanumalyang national budget. Bakit hanggang ngayon wala kayong ginagawang pagkilos? Sa kasundaluhan, sa mga ganitong klaseng sakuna, alam natin ang unang nakaresponde ang Armed Forces of the Philippines. Maigi sana kung yung mga miyembro nyo ay walang ganyang klaseng pamilya. Paano kung mismong pamilya na pala ng sundalo ang nabibiktima ng ganyang baha dahil na rin sa talamak na korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration? Yung pinakita natin kanina na nasa Sitio Capisulon, Marlon, bukid to Eksena sa bukid yan. Di ba? Ano pa yung mga mas mabababang lugar? At di ba dyan din naman sa Davao Occidental merong questionable na flood control na issue. Di ba? So, yung papuntahan natin yung preparasyon, Marlon. Totoo, hinahanap lagi natin si Marcos Jr. Not to be literal na nandyan siya sa Sitio Capisulon para rescue. Hindi, wag nating literalin, wag ho tayong maging pilosopo dito na hinahanap nyo na naman si ganito, si ganyan, si Marcos and all, di ba? Hindi, dahil ang rainy season is a natural occurrence. Isa yan sa season dito sa bansa, di ba? Dalawa lang naman ang season natin sa bansa. Tag-ulan, tag-init. Yung ngayon na 2026, do you expect na walang tag-ulan sa 2027? Do we expect na walang tag-ulan sa 2028? Hindi lang issue ang tag-ulan yung tag-init ang todo-todo at sobra na ang init. Issue na rin yan. So dapat pinagpepreparahan na rin yan. Not how to cool our bodies, but ano ang magiging epekto nito sa mga tanim pagdating sa ating food supplies and all. And again, let's go back dito sa sa pagbaha. Taon-taon na lang. Yang mga panahon na ginawa o dininig yung flood control project, nag-focus kayo sa mga propaganda ninyo. Ano ang isang naging avenue ng propaganda ninyo? ICI. Pero wala tayong nakita, Marlon, na sa ngayon ng gobyerno and let's say DPWH na binalikan ang isang questionable substandard na flood control para gawin ulit, i-rectify yung pagkakagawa. Wala. Di ba nagagalit nga tayo, Lon, kapag yung meron sa kalsada yung binubutas, yung dinidrill na ganyan. Na ginawa nung tag-ulan, yung gagawin mo siya magtatag-ulan, anong ginawa mo buong summer? Bakit? Ganun yung gusto natin sana yung preparation is called a preparation para paghandaan mo yung bago pa dumating. Hindi yung ginagawa mo siya nung nandyan na yung eksena ng tag-ulan. Tama ka, Pam, no? Maliban sa preparation, ano na ba talaga? Asan na yung accountability? Ano pinakulong nyo? Ano yung pinagmamalaki mo, Marcos? Na ikaw ang nag-umpisa? Kontento ka na sa pagyayabang na ikaw ang nag-umpisa? Na ikaw ang nagbunyag? Na ang totoo naman talaga, hindi, napilitan ka lang.
at talagang sinampal ka lang ng katotohanan dahil doon sa pagyayabang mo na 5,500 flood control projects na wala. Tapos kontento ka na ng ganon? Presidente ka ba? Wala kang pinapanagot? Bakit? Kaya ayaw mo silang managot kasi ikakanta ka nila. Yun ang tunay na katotohanan. Kaya ayaw mong papanagutin ang Lucas Bersamin, Pangandaman, at kung sino-sino pa, Bonoan, kasi ikakanta ka nila. Katulad nung pagbabanta ng pinsa mo na si Martin Romualdez na hindi siya maaring lumubog kundi may idadamay siya. So, Yan ang tungkol pa rin tunay sa na kanya. dahilan. Tungkol pa rin sa kanya, Marlon. Tungkol pa rin sa kanya. Yung pag-ako nga niya na siya ang nag-disclose, siya yung nag-expose, tungkol pa rin sa kanya. At kayo, lalo si Amena Pangandaman, Marlon, talagang sacred cow. Ni hindi masambit ang pangalan, ni hindi mapatawag. Anong ginawa mo, Amena? Ako pasintabi sa salita, no? Sa kawalan ng gustong salita. Anong pagbuka ka? Not literal ha, not literal. Anong pagbuka ka ang ginawa mo para ni hindi ka madapuan ng pitik tungkol dito sa ng pagbuka ka eh. Rephrase ko pasintabi rin Anong pagpuputa ang ginawa mo, Amena Pangandaman? Hindi ho literal yan ha. Ito ay isang paggamit ng salitang merong tindi ng galit at tindi ng dahilan na totoo nga. Ang question natin is, bakit hindi ka masabit-sabit dito? Napangalanan ka na sa Korte Suprema, sa Supreme Court, tama, sa mga oral arts. Di ba? Pinapangalanan ka Pero bakit? Pinangalanan ka sa opening statement ng isang attorney, Sheila Season, na ikaw ang nag-approve ng budget na ipinigay o ibinaba sa Office of the Vice President nang sila ay manghingi ng funds, karagdagang funds. Di ba? Bakit hindi ka ba't di ka madawit-dawit? Hindi sa gusto ka naming madawit, pero dahil alam mo, kahit sa sarili mo, merong kang pananagutan. Ang mga Bersamin, Marlon, hindi na rin nagsasalita. Hindi nagsasalita. And take note, wag nating kalimutan si Senator Ping Lacson ang nagbanggit sa pangalan ng Adrian Bersamin. Tapos ngayon talagang kinakalimutan. Talagang selective Selective justice system ang nangyayari. Pwede naman, ituloy nyo ang impeachment trial. Ituloy nyo ang pagdinig para i-impeach si Vice President Sara Duterte kung yan ang gusto nyo. Para lamang gibain siya, sirain dahil takot na takot kayo na siya magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Pero wag nyo naman hadlangan. Yung talagang isa pa sa inaabangan ng mga kababayan natin, yung pagdinig sa flood control scandal. Na trilyong piso ang nilustay, trilyong piso ang pinagpasasaan ng administrasyong ito. Hindi biro yung dasal ni tatay kanina sa video. Yung para sumuko ka na Lord, tama na, sobra-sobra na. Hindi, alam mo, mahirap magpaka-emotional no? Pero kanina, honestly, nakakadurog ng puso. Isang padre de pamilya na helpless. Suko, Siya mismo, hindi niya alam paano niya pakalmahin yung mga, paano niya isalba yung mga kapamilya niya, kamag-anak niya, o anak niya, o asawa niya. Na ang sinabi niya na lang, relax lang kayo. Tapos yung ang laki kasi ng puso ng isang Pilipino, Marlon, yung para hindi ka maging madamot na pamilya mo lang ang sinisecure mo. In-extend mo pa yung mga kapitbahay po namin, hindi rin namin alam kung nasaan sila. Para sa isang bukirin, Marlon, yung para hindi pa kayo magkakitaan, ibig sabihin, ganun kalaki ang pinsala. Diba? Kita sa video. Diba? Lakas ng alon. At hindi to ordinaryong alon galing sa dagat. Ito, Umaragas ang alon ng baha ito. Ayan, Ito, Marlon, itong ganyang klaseng putik ng alon has to do with deforestation. No? Sa bundok, malamang galing sa bundok yung ganyang tipo. Ayan, yung tipo ng putik yan, Marlon Yeah. Lupa, putik, no? Oo. Tapos tignan nyo yung mukha, yung takot, 'di ba? Yung iba yung nakakakilabot yung pangamba ng isang tatay. Yung desperation ng isang pamilya, ng isang ama. Helpless no? Helpless si Kuya Sana makarating yung mga ganitong klaseng video sa mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, simbahang Katoliko, di ba? Sa Korean, sa civil society, sa mga Pingkyawa, at higit lalo sana makarating yung ganitong klaseng video sa mga maestrado sa Supreme Court. Hindi na alam ng mga kababayan natin saan pa tayo lalapit.
Ombudsman, wala na. Palyado na rin. Sandigan Bayan, Marlon. Sandigan Bayan. Sandigan Ang bilis pa ba kayo? talaga, no? Agad-agad kumikilos eh, no? Nagpapalabas agad ng warrant of arrest pag ginusto ng administrasyong ito eh. Tapos ang Supreme Court, pepetik-petik. Bakit? Pati ba kayo sa Supreme Court? Meron na ring maleta? O dahil may magre-retiro sa inyo at gusto nyo kayo papalit sa pwesto? Nasisikmura nyo? Ang lalaki na ng sweldo nyo? Hindi pa kayo makontento? Deserve nyo naman yan. Dahil nag-aral naman talaga kayo. Pero deserve din ang sambayan ng Pilipino na mahalin nyo sila. Na sila ang nagpapasweldo sa inyo. Yung kaalwanan man lang ng buhay, no, Marlon? Na hindi ganyan na kada kukulog, kikidlat, natatakot ka na, di ba? Natotrauma ka na. Di ba, ano sabi ko sa inyo kahapon, ako, ang talim na naman ng mga kulugat ng kidlat dito sa sa lugar ko. Although, yun hindi ka pa rin dapat makapagreklamo, Pamela, kasi nga, secured ka sa loob ng tahanan mo. Di ba? Paano na lang, yung mga nadaanan na ng kulog at kidlat na yan na matatalim, di ba? Kagaya yan, yung napanood natin. Di ba? Magrereklamo ka pa ba sa buhay? Matatakot ka pa ba? Tama yung termino mo, Pam, no? Kaalwan man lang ng buhay, no? Yung termino nung kasagraduhan naman ng robes. Huwag natin kalimutan, noon pa naririnig na natin yung mga hoodlum in robes. At huwag natin kalimutan na malasindikato na ang nakawan sa gobyernong ito. Ibig sabihin, bahagi na rin ng sindikato at meron na rin hoodlums in robes sa Supreme Court. Sana wala. Pero sa pagpapatuloy ng mga ulat ng sa pagpapatuloy natin ng ulat ng mga kondisyon o sitwasyon sa Typhoon Inday, nananatili as of kaninang Marlon as of 5 a.m. signal number 1 sa northern portion of Batanes or sa Itbayat at signal number 1 sa rest of Batanes, Babuyan Islands and northern portion of the mainland Cagayan. So, mag-iingat po, ramdam dito sa Kamaynilaan, Marlon, konting pag-ulan, panasanasang tama ba yung term ko na pagkulog, pagkidlat, pagdilim ng kaulapan, bubuhos ang ulan, mawawala ng sandali. Pero ngayong araw na to, wala si Haring Araw. Baka nag-inuman sila kagabi ni Kuyang Ibi. No, si Kuyang Ibi we will do our regular schedule ng commentaries sa ating sa impeachment next week po, no? So para mas maayos yung schedule natin. So ayan po ang sitwasyon ngayon. Signal number 1 sa northern portion of Batanes yan signal number 2 itong yellow na to. And signal number 1 sa rest of Batanes, Babuyan Islands, northern portion of mainland Cagayan. Sa pagtaya ng Pag-asa, humina yung bagyong Inday at maaaring lumabas na ito ng bansa mamayang gabi o bukas ng umaga. Pero hindi nangangahulugan na yung buntot ng bagyo hindi mananalanta. Dahil base sa forecast ng Pag-asa, hanggang Lunes po, baka ulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Hinahanap natin, Marlon, yung merong mga sanang maibibigay na sagot sa ating mga tanong, nasaan ang kaalwanan dito sa ating bansa, kailan natin makakamit ang maprogresibong bansa, yung mga nakaupo, kailan nyo kami hindi or titigilan na tinatarantado, pasintabi sa salita, kailan nyo po kami titigilan na dinodorobo, kailan nyo po kami titigilan na puros kasinungalingan ang sinasabi ninyo, at kailan nyo po kami titigilan na inaayudahan na lang, di ba? Kailan tayo makakakita ng isang sitwasyon na ang nakaupo ay sincero at totoo ang mga sinasabi? Dahil with emphasis on the word totoo, Marlon, dahil mismo sa loob ng isang impeachment court, no, nagaganap ang isang kasinungalingan. And when we say kasinungalingan, lumabas na nga, Marlon, ang ating inuulat noong isang araw, kung saan merong isang witness or dalawa nga yata sila na existing ang kaso. And when we say existing ang kaso, hindi ba itong bamang ito na sinabi nating expert at sinabi nila at pinakilalang eksperto, and then later on na-demote siya into a competent na lang because you cannot be an expert within 2 weeks, nasasama dito sa isang complaint na ito, kung siya ay itong linya ng after versus, di ba malaki yung gap kasi listahan niya ng mga pangalan. Yeah. At dito, Marlon, lumabas ang pangalang John Mark Calilong. Siyempre, hindi naman natin mapapalagpas na ilang araw tayong, o 2 araw tayong narindi sa pangalan na John Mark Calilong. Isa pala sa kino-complain na kagaya ng sinabi natin kahapon at una nang in-expose ni Attorney Vic Rodriguez, kabi-kabi lang administrative case at criminal case. Ano ang sinasabi natin dito? Ang tanong ko kahapon, Marlon, if you are an expert,
Diba? Kung expert ka or sabihin na natin competent witness ka, does that make you a credible witness given this record na lumabas online? Diba? Is it the same? If you are an expert and if you are competent, are you credible? At ano ang epekto nito sa credibility mo bilang isang witness na meron kang ganyang kaso sa tinitestiguhan mo dyan sa impeachment court against Vice President Sara Duterte? Kanino kami maniniwala? Diba? Kanino kami maniniwala? Kung ganyan. Doon sa pinakita mong picture, no? Merong isang kasama pa ron. Natitistigo rin sa Lunes. Yeah. Yun yung NBI agent, Jeremy Loto. Abangan nyo, kasama po siya ni John Mark Calilong na sinampahan ng kabi-kabilang kaso. Sa madaling sabi, kung basag ang kredibilidad nitong John Mark Calilong, basag din ang kredibilidad ng iprepresenta nilang testigo ng prosecution sa ngalan ng isang Jeremy Loto. Is it also possible? Marlo, kasi di ba nung nakita nila kung paano kumamada ang isang attorney si CJ Narvasa sa kanyang cross-examination, di ba? Biglang nung araw na yon, isa na lang ang kanilang ipinresinta. And we were expecting, and even Chis Escudero, the presiding officer, nagpe-prepara sa isang 15-minute break to transition to the next witness, di ba, na dapat ipipresenta. Pero biglang sinabi, after nung closing statement nila ng defense, no, nila attorney Mark Binluan, hindi na nila ipipresenta yung pangalawa. Given all this, is it likely that on Monday, Marlon, umatras itong isang susunod na dapat na witness? Pwede ba yun? Posible yan, Pam. Pero mapapahiya ng gusto yung prosecution. Pero At parang pag sanay naman umatras, Pam, wag natin kalimutan yung playbook ng administrasyong ito Pag umatras, baka bigla rin mabaliktad kung sino pa yung mga testigong umatras. At baka bigla rin silang mapakulong. Katulad ng inabot ng isang Senator Dante Marcoleta at Congressman Mike Defensor. Na kapag hindi ka ayon sa naratibo nila at hindi ka sumasayaw, sumusunod sa kagustuhan nila, may paglalagyan ka. Kaya kung sino man ang iprepresenta na testigo ng prosecution at aatras sa mismong araw ng pagdinig, may paglalagyan din. Hindi Dahil nila yan po inanticipate. ang playbook ng administrasyong ito, ganun sila kawalangya, ganun sila kasama, at ganun sila kademonyo. Hindi nila inanticipate, Marlon, no? Yung mga ganyan. Or baka anticipated na nila, alam na nila. Kaya ang nilalagay nila dyan, yung mga witness na patakon. Diba? Yung mga witness na nothing to lose anymore. Diba? Yan yung, sino ba namang matinong tao, Marlon, ang walang kinalaman sa isang eksena, yung walang kinalaman sa isang sitwasyon na ibinibintang kay VP Sara, pero ang pakiwari mo sa sarili mo, ikaw ang investigador. Ano ang tanong ni Attorney CJ Narvasa na kanyang tinanong at withdraw later on? Ano sinabi niya? Did you really investigate? Yeah. I withdraw. Yun ba yun? Yun ba yung part na yun? Pero did you really investigate? Ano ang tanong ni Senator Robin Padilla? Kinuha mo ba ang original file? Sa internet po. Hindi, ang tanong ko, kinausap mo ba yung taong nag-process ng press conference na yan? Kinuha mo ba yung statement? Hindi po. Kinuha mo ba yung statement ng mga natakot para sa kanilang mga seguridad? Sino-sino yon? Marcos, hindi po. Lisa Araneta Marcos, hindi po. Martin Romualdez, hindi po. Nag-imbestiga ba talaga kayo? Tapos, ang strategy ngayon ng prosecution, ginigiba nila si Senator Robin. Wala raw kwenta yung tanong niya. Hindi namnamin natin. Kasi bahagi sa pag-iimbestiga ng isang kaso, yung tinatawag na case build-up. At bahagi rin sa isinasagawang investigasyon sa isang kaso ng mga mahuhusay marurunong na investigador, alamin ang bawat anggulo. Alamin ang punot dulo. At hindi yung pipiliin mo lang na ito lang ang gusto kong imbestigahan. Tama. Di ba? May nagtatanong, masyado lang po kasing maliit. Although let me try to, iakyat yung isang file. Nagtatanong Marlon, ano-ano daw yung mga kaso? So, sige, ibibigay natin yung mga kasong yan para sa, ipa-flash ko natin, ito na ang file. So, ang mga kasong yan, ayan ho, admin case for oppression, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of service. Ang criminal case po ay violation of Articles 124 or arbitrary detention, 126 delaying release, 129 search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally detained, 130 searching domicile without witness,
171, falsification by public officer, employer or notary or ano tong isa, hindi ko masyado mabasa. Ecclesiastic minister. 183, perjury. Ito Marlon, pinakamabigat to. 294, paragraph 5, robbery, extortion, and 308, theft of the revised penal code section 4 of RA number 7438, received by the Office of the Ombudsman Assistance Center in Pasay, February 27, 3:52 p.m. At ito Marlon, dapat pala suspended tong mamang to eh. Bakit nakapag-testify? Bakit nakapag-witness? Di ba? Yun ang question. May gamit pa sila eh. May gamit pa sila eh. Di ba? May silbi pa sila. At pwedeng yan ang ito, nagkwekwentuhan lang naman tayo. Walang mali siya ito Kasi total, controversial ka naman. Kalilong, di ba? Posible, baka hindi malayo na pag hindi ka sumunod sa gusto ng prosecution, tutuluyan namin tong kaso nyo. Hindi may iwasan kung mag-isip ng ganito yung mga kababayan natin at kahit kami rito sa Third First Studio, kaya nagtatanong kami. Oo no, Marlon, no? Kaya pala siya ang inihain dyan. Maaring syempre, yung mga matitino, hindi naman namin kaya magsinungaling sa isang sitwasyon na hindi kami knowledgeable, di ba? At abangan nyo yung susunod na testigo. Yung Kung Jeremy, lalabas. Kung lalabas. Kung Kasi lalabas. may mga umatras na raw. Umatras na raw. Tapos basta, marami pa ho tayong detalye tungkol dyan. Totoo, no? So, aabangan natin today is just really to be present to all of you on a Saturday. Masama po ang panahon. Tayo po'y mag-iingat at sa mga kababayan ho natin na talaga namang nasalanta na durog po ang aming puso pero buo po ang ating dapat na pananampalataya at tiwala sa taas na ito ay isang matinding pagsubok na kagaya nga ni Sara Duterte, sinabi ni VP Sara Duterte, kailangan nating malaman at ma-experience hanggang saan ang kasamaan ng isang Bongbong Marcos. So, kung sa ganitong paraan, hindi naman natin pwedeng sabihin na magtiis lang tayo, pero kung kaya ho nating iligtas ang ating mga sarili ng mas maaga, gawin ho natin. At yung dasal, tama po, yung mga ganyang dasal na nananaghoy tayo, gusto nating kumwestiyon sa taas, gusto nating manisi, gusto nating umiyak, matakot, magalit. Pwede po. Allowed naman po yan. Valid po ang ating mga nararamdaman. May salita na tinatawag na konsensya. Alam natin, walang ganyan ang mag-asawang Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos. Alam natin, walang ganyan. Yung ilan na talaga na saksakan ng dumi na kongresista, particular dito sa hanin ng prosecution. Pero siguro naman sa Supreme Court Magistrates, sa mga maestrado ng kataas-taasang hukuman, siguro naman sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, siguro naman sa pamunuan ng Simbahang Katoliko, ng ilan pa mga organisadong grupo at institusyon na tanggalin muna natin yung kulay ng politika. Ang tingnan ho natin dito, yung tunay na usapin ng korupsyon sa Marcos administration at hindi ito masusugpo kung walang gagawing maayos, mapayapang pagkilos ang sambayan ng Pilipino. Kaya kami rito sa Third Floor Studio noon pa, kasama nung hakbang ng Maysug, patuloy ang panawagan namin. Marcos Jr., kung hindi mo kayang magpaka-presidente at kung may natitira ka pang katiting na delikadesa sa katawan, utang na loob, mag-resign ka na. Because Marlon, we don't think that a negative 27 na bagong survey na nilabas ng Publicus will still make you a credible, efficient, effective leader of this country. So anong napapala ng impeachment pa more? Ano ang napapala ng move on sa flood control na yan? Here you are, negative 27. Marlon, isang sampal naman ng katotohanan yung negative 27 na yan. Pero hindi man lang kami makailisit ng isang pakiramdam sa'yo na nagpapakumbaba ka, Marcos. Grabe. Anong klase pang kumpiyansa sa iyong sarili at yung kami na mga mamamayan, anong kumpiyansa pang makukuha namin sa isang leader na kagaya mo? Diba? Negative 27, my God. My God! Sasabihin ng administrasyong ito, sasabihin ng Malacanang, no? Na numero lang yan. Numero lang pala yan. Bakit nung pumunta ka ng Canada, bakit sa halip na sulubungin ka ng mainit na pagmamahal ng mga kababayan natin doon, bakit galit na galit sa'yo? Bakit hindi mo makuha lumabas ng kalsada? Bakit kinakailangan mo diktahan yung mga elementary pupils para lamang isigaw yung BBM?
Kasi alam mo sa sarili mo na isinusuka ka na ng sambayan ng Pilipino. And sometimes, Marlon, tatanungin natin dito, kasi yung negative 15 ba yung nakaraan? Yung Yeah. saan isinisi ni Claire Castro yan? Yan po mga negative 15 na yan, sila po yung hindi naabot ng ayuda ng gobyerno. Now you wonder, saan isisisi ang negative 27? Ang sasabihin, publicus, it's because anti-Marcos ang publicus? No. At kasalanan Saan- naman ng mga Duterte yan. Kasalanan ba ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na napakaganda ng iniwan niyang legacy at hinahanap ngayon sa Marcos administration? Marlon, nabanggit mo si PRRD, no? Because we heard Representative Janet Garin yesterday na isinisisi yung laway ni Luistro sa Duterte. Anong Marlon, alam mo ang medisina, doktor kasi si Rep Garin, di ba? MD siya, practicing medical doctor siya, di ba? Ang medisina ang isa sa pinakamahirap na kurso para pag-aralan. Medisina, yung paglo-lawyer, basta science-based and law-based or politics-based, so mahirap yan. So para makapasa ka dyan, makapag-practice ka, ibig sabihin meron ka nito, di ba? Talino kang taglay. Ako naniniwala ako, bilang doktor si Representative Janet Garin, may talinong taglay ito, Marlon. Pero para sabihin mo, at yung laway na yan, na hindi naman maitago ng tao na nakita nila, i-explain mo yung reaksyon ng tao, kasalanan ng isang Duterte dahil nagre-react kami sa laway ni Luistro. Wala namang nang question na hindi parte ng katawan ng laway. Di ba? Pero why do you need a doctor speaking for Luistro na naglaway and then later on, the same doctor, isisisi mo yung laway na yan sa Duterte? Doc Nanay, kasi ang tawag kay Kong Janet, di ba? Doc Nanay, shut up ka na lang. Doc Nanay o Doc Anay? Alam, yun Marlo, sorry, but you know, maayos naman nating nakatrabaho to, pero what happened to you? Your case, Dengbak siya, happened? Alam mo, Pam, Shut up ka na lang, madam. alam mo, Pam, sa isang banda, gusto ko na rin yung ganyang klaseng reaksyon ng isang Janet Garin. Kasi alam natin na umaaray sila sa galit ng mga kababayan natin. Umaaray sila sa mga patutsada o sa mga banat, pambabash na ginagawa ng mga katetet kay Ebon natin. Kaya kulang pa ho, mga katetet kay Ebon. Talagang todo pa ho natin yung all out pa rin natin yung pagbatikos natin sa administrasyong ito. Yeah, di ba? Parang, I don't know. Well, again, mas marami pa tayong makakasalamuhang mga ganyan, Marlon, no? Ang pinakamarami kasing mouthpiece, Marlon, sa eksena dyan sa impeachment court ay yung prosecution. Ang dami nilang spokesperson. Diba? Lahat ng spokesperson nila, gusto lahat, Marlon, hawak ang mikropono. Diba? Kapag hawak mo ang mikropono, lahat kayo, ang hirap makapag-solo. Ang hirap nga makapag-duet Diba? Yung gusto nyo, choir pa kayo, paano naman magpapantay-pantay? Tapos hindi isa ang lyrics ninyo, hindi isa ang kanta ninyo, hindi blended ang tono ninyo. Talagang magkakawardi-wardi kayo na ganyan. Diba? Kahit hawak nyo ang mikropono sa dami nyo, lahat kayo sinungaling, wala pa rin epekto yan. Dahil hindi na ho bobo ang mga kababayan natin. Alam na ho ng mga kababayan natin ang kabulukan, katarantaduhan at kurakutan sa administrasyon ito. At yan kasi, Marlon, ang kapangyarihan ng katotohanan. Hindi mo kailangan magpropaganda para pagtakpan ng mga eksena. It will come naturally na tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang nang wala kang binabalikang kopya ng script para sabihin mong maging consistent ka lamang. Kapag totoo ka, nasa iyo ang hustisya. At kanino natin nakikita to? Nakikita natin to sa depensa. Diba? Nakikita natin to sa grupo ni VP Sara. Yung mga pawang katotohanan lamang. So, yan, ganyan. Magdadasal po ang marami para sa kaligtasan ng mas marami pa na naapektuhan po ng bagyong Inday. Ito po ay hindi isa lang, ha? May mga parating pa po. At sana, by this time, magising na si negative 27 para sabihin na, negative 27 na ako, baka mag-negative 35 pa ito, kailangan ko nang may gawin ako. Sana, wishful thinking, pero sana. Yung pananalanta ng bagyong Inday kahapon at maaari ngayon habang nag-uusap tayo, habang nagkakwentuhan tayo dito. At hanggang Lunes, sana yung numero ng yung bilang ng mga nasawi, yung bilang ng mga damages, yung halaga ng mga damages na nasira, kabahayan, kabuhayan, sana hindi ganoon kalaki. At sana talaga makarating ito sa kinauukulan at makonsensya naman sila para pagbago na ang ganitong klase
na uri ng gobyerno meron tayo. Yes, ang sabi ni Miss Fatima Marlon, sana bukas 2028 na hindi natin deserve ang ganitong gobyerno. Excuse me po. Tama. Yun, maraming salamat po sa inyo. Sa ngalan po ni Kuyang Ibi, please follow his channel, The Amateur Pandit. Ako po si Pam at si Inday Sara, ang aking presidente. Kita-kita ulit tayo sa Lunes. At ako naman si Marlon at si Inday Sara Duterte, ang aking presidente.